voluntaryo po na sumuko sa kapulisan po dahil nahabag na po yung kalooban ko. Nakokonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nalulungo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin po talagang suko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawa ng lahat. Hirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntaryo po akong nagbigay ng salaysay. Pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talagang may gawa ng lahat. Ano po ang inyong nasaksihan? Yung 16 po nung gabi na nangyari po yun. Ako po ay tinawagan. Napapuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ako. Nabistahan ko at tinanong ko po yung asawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa na ni Pia na tinanong po ako na pare, saglit lang dyan ka lang, huwag kang aalis. Sabi niya sa akin ganun. Tapos, bigla na lang may kumatok sa gate. Kasama na rin ni Pia. Pagbukas ko ng gate, kasama ni Pia yung biktima po na nasasabi po. Then, nag-lock po. Then, dumiretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos, lumabas po yung asawa ng lalaki. Naki-banding po sa akin sa labas at tinanong, Red, diyan ka lang, huwag kang aalis. Pag umalis ka, tulungan mo muna ako, sabi niya sa akin. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras, hanggang sa lumipas po, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba po tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua. Hindi ko kilalang babae na nasa loob ko, na nakaganon ko. After nun, tinanong ko siya, ano nangyari? After nun yun, nagkagulo na sa loob. Sinabihan ako nung asawa ni Pia Katrina na huwag kang magsasalita. Ikaw ang isusunod ko. Sabi niya sa akin ganun. Kaya napilitan ko kung hindi na lang talaga tumulong. Napakasakit po. Nakita ko na lang nangyari, binabalot nila. Doon yung bata, buhat-buhat na nila yung asawa. Nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko ba din, mahirap yung ginawa ninyo. Mga anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako. May anak din po ako eh. At nagdadamot ako sa roon. Hindi ko naman kasalanan ginawa. May ano ko sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sila po talaga. Wala na pong nagawa. Sir, Yes. bali kang pasok niyo po ng bahay, patay na po yung babae. Opo. At sa po ba yung babae nakikita na po naman?